Sa gitna ng gulo sa Middle East at ang walang katapusang pag-akyat ng presyo ng kuryente, may isang tahimik na teknolohiya sa dagat na posibleng magpabagsak sa kapangyarihan ng petrolyo sa buong mundo. Isipin nyo, paano kung ang mga dambuhalang barkong nagdadala ng ating bigas, gadgets at krudo ay hindi na kailanman kailangang tumigil para dumaan sa isang gasolinahan sa loob ng 20 taon? Bago natin himayin ang geopolitics at ang matinding Van Cook o pustahan sa likod nito, kailangan kong linawin na ito ay personal kong pagsusuri lamang. Bilang isang observer ng global markets, wala po akong intensyong manira, kumampi o magbigay ng opensa sa anumang bansa, gobyerno o kumpanya, kundi ang magbigay lamang ng perspektibo sa kung paano gumagalaw ang mundo. Sa mas praktikal na pananaw, madalas nating makita ang balita tungkol sa nuclear energy bilang isang bagay na pangkuryente lang sa bahay o di kaya ay para sa mga military submarine. Pero ang totoong kwento ngayon ay nasa ating mga karagatan, kung saan ang mga tinatawag na Small Modular Reactors o SMR ay unti-unti nang nagiging the next big thing para sa commercial shipping. Kung titingnan natin ng realistiko, ang shipping industry ang parang silent route o ang tahimik na ugat ng halos lahat ng nakikita nyo sa inyong paligid ngayon. Mula sa semento ng inyong bahay, sa screen ng phone na hawak nyo, hanggang sa isdang binili nyo sa palengke na posibleng dinala ng inter-island vessel, mahigit 80% ng global trade ay dumadaan sa dagat. Kaya kapag gumalaw ang presyo ng fuel ng barko, asahan nyo na parang domino effect iyan na tatama sa presyo ng bilihin sa inyong suking sari-sari store. Ang problema sa kasalukuyang sistema ay masyado tayong nakatali sa tinatawag na bunker fuel, ang maitim at malapot na langis na nagpapatakbo sa mga higanting makina ng mundo. Sa tingin ko, ang usaping ito ay hindi lang tungkol sa pagpapalit ng makina, kundi tungkol sa pagbaklas ng isang napakalakas na sistema ng kapangyarihan. Kapag ang isang barko ay naging nuclear-powered, hindi lang usok ang nawawala, kundi pati na rin ang pangangailangan nito na sumunod sa dikta ng mga bansang nagbebenta ng langis at mga port na nagsisilbing refueling hubs. Kung ilalapit natin ito sa buhay ng ordinaryong Pilipino, isipin nyo ang transportasyon natin sa Metro Manila o sa mga probinsya. Kapag tumaas ang presyo ng diesel, automatic na may banta ng dagdag na pamasahe sa jeepney at kapag tumaas ang pamasahe, mas konti ang nadadala nating pera para sa pamilya. Ganyan din ang nangyayari sa global shipping pero sa mas malaking scale na hindi natin agad napapansin, ang bunker fuel ay parang kanin ng mga barko. Hindi ito ang bida sa balita pero kapag nagkulang o nagmahal ang kanin, gutom ang buong supply chain. Kung titingnan natin ang data nitong nakaraang buwan ng Mayo 2026, makikita nating hindi na lang ito drawing o theory ng mga scientists. Ang US Maritime Administration ay naglabas na ng tinatawag na Request for Information para sa mga commercially viable SMR systems na pwedeng ilagay sa mga commercial vessels. Hindi lang ito usapang green technology o pang-save ng environment para maging trendy sa social media. Ang mas malalim na motibo rito ay ang tinatawag nating energy security at ang pagnanais ng mga malalaking kumpanya na kumalas sa volatility o ang pabago-bagong presyo ng langis sa world market. Sa mas practical na pananaw, ang barkong hindi na kailanman kailangang mag-refuel ay parang isang jeepney na may mahiwagang tangke na hindi nauubusan ng krudo habang bumibiyahe sa kabaan ng EDSA. Maganda ito para sa operator dahil predictable ang gastos. Pero nakakatakot ito para sa mga may-ari ng gasolinahan na kumikita sa bawat litro na ikinakarga mo. Sa global shipping, ang mga gasolinahan na ito ay hindi lang mga kumpanya kundi mga buong bansa at mga strategic port gaya ng Singapore, Fujairah sa UAE o ang mga port sa Rotterdam. Ang mga lugar na ito ay naging makapangyarihan at mayaman dahil lahat ng barko ay obligadong huminto sa kanila para magkarga ng bunker fuel. Kapag pumasok ang SMR-powered ships, ang mga bansang ito ay posibleng mawalan ng kanilang pinakamalaking leverage. Bakit ka pa hihinto sa isang mamahaling port para mag-refuel kung ang reactor mo ay kayang tumakbo ng 10 hanggang 20 taon nang walang tigil? Dito pumapasok ang central insight ng ating video. Ang tunay na kamatayan ng oil age ay hindi mangyayari dahil biglang naglaho ang langis
sa ilalim ng lupa. Mangyayari ito kapag ang mga SMR-powered ships ay naging mas praktikal kaysa sa pagpapanatili ng lumang sistema ng refueling hubs at oil choke points. Ang kasalukuyang sistema ay parang isang malaking network ng mga middlemen na kumikita sa bawat galaw ng barko. May fuel traders, may bunker suppliers, may mga insurers na nagbabantay sa risk ng oil spills, at may mga geopoliticians na nagbabantay sa mga kipot o straits kung saan dumadaan ang mga oil tankers. Sa tingin ko, ito ang dahilan kung bakit tinitingnan ito ng global elite bilang isang eviction notice o abiso ng pagpapaalis. Hindi pa bukas ang deadline, pero ang mga malalaking shipping lines sa Europe, China at Amerika ay nagsisimula na ring magbasa ng sulat at maghanda ng kanilang susunod na hakbang. Kung ilalapit natin ito sa ating sitwasyon sa Pilipinas, isipin niyo ang presyo ng imported na bigas na kinakain natin araw-araw. Ang freight cost o ang bayad sa pagbiyahe ng bigas mula Vietnam o Thailand papunta sa Manila o Cebu ay direktang nakadepende sa presyo ng fuel. Kapag ang global shipping ay lumipat sa isang mas stable na energy source gaya ng nuclear, may potensyal na maging mas predictable ang presyo ng transportasyon. Pero syempre, hindi yan kasing simple ng pagpapalit ng bumbilya sa bahay. May mga kaakibat itong risks na kailangang intindihin. Ang pinakamalaking hadlang sa ngayon ay hindi ang teknolohiya mismo dahil matagal na nating alam kung paano magpatakbo ng nuclear reactors sa mga aircraft carrier at submarines. Ang totoong labanan ay nasa trust o ang tiwala ng publiko, ng mga regulators at ng mga ports na tatanggap sa mga barkong ito. Isipin nyo na lang kung papayagan ba ng mga residente sa paligid ng Manila Bay o Batangas Port ang isang barkong may nuclear reactor na dumaong sa kanilang harap. Ito ang political nightmare na kinatatakutan ng maraming bansa, lalo na't sariwa pa sa isip ng iba ang mga aksidenteng may kinalaman sa nuclear energy sa nakaraan. Sa kabila nito, ang International Maritime Organization o IMO ay aktibo nang gumagalaw para i-update ang kanilang lumang safety framework para sa nuclear-powered ships. Alam nila na kung hindi sila maglalabas ng malinaw na rules, baka ang teknolohiya ang maunang tumakbo kaysa sa batas, at mas delikado iyon para sa lahat. Para sa mga Pilipino, ang usaping ito ay may direktang tama sa ating ekonomiya sa pamamagitan ng ating mga kababayan na nagtatrabaho sa barko. Alam nyo ba na ang Pilipinas ang isa sa pinakamalaking supplier ng seafarers sa buong mundo at ang kanilang mga remittances ay isa sa mga haligi ng ating GDP? Noong 2025, umabot sa halos 35 bilyong dolyar ang cash remittances ng ating mga OFW. At malaking bahagi nito ay mula sa mga marinong nagtatrabaho sa mga container ships at tankers. Kung magbabago ang teknolohiya ng propulsion ng mga barko, kailangang magbago rin ang skills ng ating mga seafarers. Kung ang mga barko sa hinaharap ay hindi na lang basta diesel engines ang gamit kundi high-tech nuclear reactors, ang tanong ay, handa ba ang ating mga maritime schools na mag-train ng ganitong klaseng mga crew? O baka naman maiwan tayo sa lumang sistema habang ang ibang bansa ay nag-upgrade na sa kanilang workforce? Sa mas praktikal na pananaw, ang transition na ito ay hindi lang usapang high-tech, kundi usapang sikmura. Kapag mahal ang shipping, mas mabigat ang import bill ng bansa, mas pressure ang halaga ng ating piso, at mas mataas ang gastusin ng bawat pamilyang Pilipino sa loob ng kanilang tahanan. Kung titingnan natin ng realistiko, ang shipping fuel ang isa sa pinakatahimik pero pinakamakapangyarihang gasto sa mundo dahil kontrolado nito ang daloy ng supply chain. Kapag tumataas ang presyo ng marine fuel, ang dagdag gastos na iyon ay bihirang lunukin ng shipping company. Palagi itong ipinapasa sa importer hanggang sa dulo ng linya sa inyo. Kaya kapag nakakita kayo ng balita na tumaas na naman ang presyo ng crudo sa Middle East, huwag nyo lang isipin ang inyong motor o kotse. Isipin nyo rin ang mga dambuhalang barko sa gitna ng dagat na kumukonsumo ng libo-libong tonelada ng bunker fuel para lang maihatid ang mga gamit na kailangan natin. Ang kasalukuyang sistema ay naging napaka-efficient dahil sa murang heavy fuel oil. At ito ang dahilan kung bakit nakakabili tayo ng murang gadgets at damit mula sa ibang bansa. Pero ang murang sistemang ito ay may hidden cost. Ang ating sobrang pagdepende sa stability ng mga refueling hubs at choke points gaya ng Strait of Hormuz o ang Red Sea.
Nitong Abril 2026 lamang nakita natin kung paano nagkaroon ng fuel tax relief sa Pilipinas para sa kerosene at LPG dahil sa matinding pressure ng global fuel prices. Ito ay isang paalala na kahit gaano natin gustong maging independent, nakatali pa rin tayo sa bawat paggalaw ng presyo ng langis sa kabilang panig ng mundo. Ang bunker fuel ay parang invisible hand na humahawak sa presyo ng inyong dilata, construction materials, at kahit ang fertilizer na ginagamit ng ating mga magsasaka. Sa tingin ko, ang SMR-powered ship ay parang ideya ng isang bagong puso para sa global trade, mas mahal install, mas komplikado ang maintenance, pero kayang magbigay ng kalayaan mula sa oil shocks. Ang economic logic sa likod nito ay simple. Sa mundo ng business, ang predictability ay katumbas ng pera. Kung ang isang shipping line ay alam na ang kanilang energy cost ay fixed na para sa susunod na 10 taon dahil sa nuclear fuel, mas madali silang makakapagplano at makakapag-alok ng mas stable na freight rates. Sa traditional ships, ang ruta ay hindi lang nakabase sa kung saan ang pinakamaikli. Madalas itong nakadepende sa kung saan may available na fuel at kung saan mura ang bunkering fees. Sa nuclear-powered ship, ang route planning ay magbabago dahil ang barko ay mas tumutok na sa cargo efficiency kaysa sa paghahanap ng susunod na gasolinahan. Ibig sabihin nito, ang kapangyarihan ng ilang bunker hubs ay unti-unti nang manghihina. Hindi na magiging ganoon ka-crucial ang pagdaan sa isang partikular na port kung ang barko mo ay kayang dumiretso mula Amerika hanggang Southeast Asia nang walang hinto para sa fuel. Siyempre, hindi ibig sabihin nito na bukas ay puro nuclear na ang makikita natin sa Manila South Harbor. Ang transition na ito ay haharap sa matinding capital cost, napakadaming perang kailangan para bumuo ng isang barkong may reactor. At hindi lahat ng kumpanya ay may ganitong klasing budget. Bukod pa riyan, kailangan ng specialized crew at napakahigpit na emergency protocols. Isang aksidente lang sa isang nuclear-powered merchant ship, kahit hindi naman ito magdulot ng matinding pinsala, ay sapat na para maging political nightmare at pwedeng maging sanhi ng pagbabawal sa teknolohiyang ito sa loob ng mahabang panahon. Sa tingin ko, ang unang magiging practical na gamit nito ay sa mga malalaking container ships na bumibiyahe sa mga Arctic routes o sa mga espesyal na cargo corridors kung saan talagang mahal ang fuel at napakahalaga ng bilis at energy security. Hindi ito agad-agad napapalit sa mga maliliit na barkong naghahatid ng goods sa pagitan ng ating mga isla sa Pilipinas. Pero para sa mga market leaders, ang banta ay totoo. Kung maging viable ang SMR ships, ang unang tatamaan ay hindi ang kabuuang demand ng langis sa mundo, kundi ang premium o ang kitang kinukuha ng mga fuel traders, brokers at port services na nabubuhay sa bunker economy. Para itong call center industry natin na biglang humaharap sa hamon ng AI, hindi mawawala ang trabaho bukas. Pero ang bargaining power o ang kakayahan nating magdikta ng presyo at terms ay unti-unti nang nagbabago. Ang mga shipping elite na yumaman sa pag-manage ng fuel volatility ay siyang unang makakaramdam ng takot. Sa kasalukuyang sistema, napakaraming middlemen ang kumikita sa bawat galaw ng barko mula sa refiners na gumagawa ng fuel hanggang sa mga financial players na nag-hedge ng fuel risk sa stock market. Ang SMR-powered ship, kung magiging standard, ay magtatanggal sa ilang layer na ito ng mga middlemen. Sa halip na recurring revenue, buwanang kita mula sa fuel sales, ang magiging focus ay ang upfront capital cost o ang malaking bayad sa simula para sa reactor at ang long-term service contracts para sa maintenance nito. Ibig sabihin, lilipat ang pera mula sa mga oil companies papunta sa mga nuclear technology providers. Sa mas praktikal na pananaw, ito ay parang sa isang sari-sari store. Dati, ang malaking gastos mo ay ang pambili ng yelo araw-araw para sa iyong mga paninda. Ngayon, bumili ka ng isang high-end na freezer na kahit mahal ay mas makakatipid ka sa kuryente at pagod sa katagalan. Ang supplier ng yelo ang mawawala ng kita, pero ikaw na owner ay magkakaroon ng mas kontrol sa iyong negosyo. Kung ang US, Japan, Korea at Europe ang mauuna sa paggawa ng mga standards at certification para sa nuclear shipbuilding, sila ang magtatakda ng bagong rules ng laro sa dagat.
At kung ang China naman ang makapag-scale o makapagparami ng ganitong teknolohiya, magagamit nila ito bilang isang geopolitical card sa kanilang mga port at maritime influence sa buong mundo. Para sa atin sa ASEAN, kabilang ang Pilipinas. Ang malaking tanong ay kung tayo ba ay magiging mga buyer lang ng teknolohiya, mga tagasunod sa rules o rule takers, o baka naman may makita tayong niche role sa bagong sistemang ito, gaya NGSA crew training at specialized port services. Hindi kailangang gumawa ang Pilipinas ng sariling nuclear ship para maapektuhan tayo ng pagbabagong ito. Kung magbago ang global fleet economics, siguradong magbabago rin ang mga freight routes, ang mga port standards sa Manila at Batangas, at ang mga requirement para sa ating mga marino na nagtatrabaho sa ibang bansa. Handa ba ang ating bansa sa bagong certification world na ito? O baka naman nakatingin lang tayo sa malayo habang ang ibang mga bansa ang nag-aayos ng mga rules na magdidikta kung paano dadaloy ang mga produkto sa ating sariling mga bakuran. Kailangan nating tandaan na ang nuclear ship ay hindi lang simpleng makina. Ito ay isang floating political issue. Kaya nga matagal na nating nakikita ang mga aircraft carriers na tumatakbo sa nuclear power sa loob ng maraming dekada nang walang problema. Pero ang pagdadala nito sa commercial side ay usapang tiwala at diplomasya. Ang isang barkong pandigma ay kontrolado ng isang bansa o estado, pero ang isang merchant ship ay papasok sa napakaraming ports, dadaan sa teritoryo ng iba't ibang bansa, at kailangang harapin ng mga local labor unions at environmental groups na may kanya-kanyang pangamba. Para gumana ang nuclear merchant shipping sa labas ng usaping militar, kailangan natin ng tinatawag na common rules na tatanggapin ng lahat ng bansa. Isipin nyo na lang, sino ang mag-inspect sa reactor habang ang barko ay nasa gitna ng dagat? Sino ang mananagot o magiging liable kapag nagkaroon ng aberya sa loob ng isang port na malapit sa isang mataong syudad gaya ng Manila o Singapore? Paano kung ma-stranded ang barko dahil sa bagyo o mechanical failure at ayaw itong papasukin ng kalapit na bansa dahil sa takot sa radiation? Ang commercial shipping ay ayaw na ayaw sa tinatawag na uncertainty o kawalan ng kasiguruhan. Kahit gaano pa kaganda at katipid ang reactor mo, kung hindi ka sigurado kung papayagan kang dumaong sa susunod mong destinasyon, hindi rin magiging practical ang iyong ruta. Sa kasalukuyan, meron tayong Code of Safety for Nuclear Merchant Ships mula pa noong 1981, pero aminin natin, luma na ito at hindi akma sa modernong SMR technology. Habang hindi pa malinaw ang usapin sa insurance at liability, mahirap gawing mainstream ang teknolohiyang ito. Ang insurance premiums para sa isang nuclear vessel ay siguradong magiging napakataas sa simula at baka kainin lang nito ang matitipid mo sa fuel. Kung ilalapit natin ito sa buhay ng ordinaryong Pilipino, parang malayo ang usaping ito, pero isipin nyo ang epekto sa presyo ng freight. Kapag ang bagong shipping standard ay nagpapamahal sa compliance o pagsunod sa mga rules, pwedeng tumaas muna ang freight cost bago ito bumaba sa long term. Ibig sabihin, baka maramdaman muna natin ang pag-akyat ng presyo ng mga imported na bilihin bago natin malasap ang ginhawa ng mas murang logistics. Transitioning to the bigger picture, kailangan nating pag-usapan ang geopolitics ng mga tinatawag nating choke points. Sa lumang oil age, ang mga lugar gaya ng Strait of Hormuz, Suez Canal at Malacca Strait ay may extra power dahil doon dumadaan ang halos lahat ng fuel at cargo ng mundo. Ang mga bansang nakapalibot sa mga kipot na ito ay may leverage dahil kaya nilang kontrolin o abalahin ang daloy ng enerhiya. Kapag nabawasan ang dependence ng barko sa fuel stops dahil sa nuclear power, may ilang choke points na posibleng mawalan ng bahagi ng kanilang leverage. Siyempre, hindi mawawala ang geography. Kailangan pa rin ng barko ang pinakamabilis at pinakamaikling ruta para makatipid sa oras. Pero kung ang barko mo ay hindi na kailangang mag-refuel ng madalas, mas magiging flexible ka sa tinatawag na rerouting o pagbabago ng daan kapag may gulo. Sa panahon ng tensyon, sanctions o port disruptions, ang isang nuclear-powered vessel ay may mas maraming options kaysa sa isang oil-dependent vessel. Ang energy autonomy ay nangangahulugan din ng strategic autonomy para sa mga malalaking bansa. Ito ay isang national security asset na hindi matatawaran. Para sa mga kumpanya, ito ay isang insurance laban sa kahit anong oil shock na pwedeng mangyari bukas.
Pero may bagong security concern na papasok dito. Kung nuclear-powered ang iyong merchant ship, asahan mo na tataas ang scrutiny o ang pagsusuri sa iyo ng ibang bansa. Baka mas maraming inspections ang harapin mo, mas mahigpit na port protocols, at mas sensitibong diplomatic clearances. Ang barko ay hindi na lang basta commercial object na nagdadala ng sapatos o bigas. Magiging strategic object na ito na may dalang nuclear material. Para sa Pilipinas, ang issue na ito ay doble ang talim. Una, pagdating sa maritime security, dahil nasa gitna tayo ng mga pangunahing trade routes at malapit sa mga mainit na usapin sa West Philippine Sea. Kung magsisimulang dumaon ang mga nuclear-powered commercial vessels sa ating mga karagatan, kailangan nating magkaroon ng kakayahang i-monitor at i-regulate ang mga ito para sa ating sariling kaligtasan. Ikalawa, ang ating economic exposure ay maaaring magbago. Kapag nagbago ang routing logic ng global shipping, pwedeng maapektuhan ang relevance ng ating mga ports. Kung makakapag-upgrade ang Pilipinas sa ating port safety standards at maritime training, pwede tayong makinabang sa pagpasok ng mga high-tech na barkong ito. Pero kung mananatili tayong huli sa teknolohiya, baka maging bypassed market lang tayo kung saan ang mga malalaking barko ay dadaan lang sa tabi natin nang hindi humihinto. Kung titingnan natin ng realistiko, hindi naman agad-agad na mamamatay ang oil-powered shipping. Mas malamang na ang makikita natin sa susunod na 2 dekada ay isang hybrid transition. Hindi mawawala ang bunker fuel bukas dahil ang global fleet ay napakalaki at napakamahal palitan. Ang mga barko ay ginagawa para tumakbo ng 20 hanggang 30 taon, kaya hindi mo basta-basta itatapon ang isang multi-million-dollar asset dahil lang may bagong reactor na lumabas. Ang transition na ito ay magiging isang competition ng cost, regulation at safety. Kung mananatiling mura at available ang langis, siguradong mabagal ang adoption ng nuclear energy sa shipping. Pero kung patuloy na tataas ang carbon taxes, fuel volatility at security risks, lalong lalakas ang interes ng mga ship owners sa nuclear option. Ang nuclear energy ay may energy density na hindi kayang tapatan ng kahit anong fossil fuel o kahit ng mga baterya. Sa mundo ng shipping, ang space o espasyo ay katumbas ng pera. Ang mga dambuhalang fuel tank sa loob ng barko ay kumukuha ng malaking espasyo na sana ay nailaan para sa mas maraming cargo containers. Kung papalitan mo ang mga tangke na iyan ng isang compact nuclear reactor, mas marami kang mailalagay na kargamento at ibig sabihin noon ay mas malaking kita para sa operator. Pero kailangang linawin na ang nuclear system ay nangangailangan ng ibang klase ng maintenance culture. Hindi ito parang nagpapalit ka lang ng langis sa makina ng iyong jeepney o delivery truck. Kailangan mo ng nuclear-grade safety culture, international oversight at ang tinatawag na political legitimacy. Sa tingin ko, ang unang makikinabang dito ay ang mga winners sa industriya, ang mga advanced shipyards, ang mga bansa na may matibay na nuclear engineering background at ang mga ports na maagang maghahanda. Ang mga losers naman ay ang mga bunker fuel hubs na hindi marunong mag-adapt at ang mga bansang masyadong umaasa sa kita mula sa lumang oil logistics. Dito uli papasok ang papel ng ating mga kababayan. Para sa mga Filipino seafarers, pwedeng magkaroon ng tinatawag na skill premium kung ang ating mga maritime schools ay magiging maagap sa pagtuturo ng mga bagong skills na kailangan para sa advanced propulsion systems, mananatiling bida ang Pilipino sa world maritime stage. Pero kung babagal-bagal tayo, baka maunahan tayo ng ibang bansa sa pag-supply ng mga high-skilled maritime professionals sa mas praktikal na pananaw. Ang posisyon ng Pilipinas ay dapat hindi takot o hype, kundi strategic preparation. Hindi natin kailangang magpanggap na magkakaroon tayo ng sariling nuclear cargo fleet sa lalong madaling panahon. Pero mali rin na baliwalain lang natin ito na parang pelikulang science fiction na walang kinalaman sa ating buhay. Ang bansa natin ay isang archipelago at ang bawat paggalaw ng shipping industry ay may epekto sa ating hapagkainan. May 4 na bagay na sa tingin ko ay dapat bantayan ng ating gobyerno at ng private sector. Port regulation, maritime education, energy security, at ang ating pakikipag-ugnayan sa ASEAN.
Kung ang mga karatig bansa nating gaya ng Singapore o Vietnam ay nagsisimula ng maglatag ng standards para sa mga susunod na henerasyon ng barko, kailangan kasama tayo sa usapan. Hindi ito para maging nuclear superpower, kundi para masiguradong hindi tayo may iwan sa new shipping economy. May natural advantage tayo dahil kilala ang Pilipino sa husay at sipag sa dagat. Kung maagang makakapasok ang bansa sa training para sa nuclear adjacent compliance at safety protocols, pwedeng tumaas ang value ng ating mga manggagawa. Hindi mo kailangang maging nuclear physicist para magtrabaho sa isang nuclear-powered ship. Kailangan mo lang maging isang trusted, certified at safety literate maritime professional. Isipin nyo ang epekto nito sa mga pamilya sa Manila, Cebu o Davao. Kapag mas resilient at stable ang ating shipping at logistics, mas magiging stable din ang presyo ng mga bilihin. Kapag mas handa ang ating mga ports, mas may pagkakataon ng Pilipinas na maging bahagi ng bagong global supply chain sa halip na maging simpleng consumer lang tayo ng mga imported na gamit at teknolohiya. Sa mas praktikal na pananaw, ang usaping ito ay tungkol sa ating kinabukasan bilang isang maritime nation. Ang nuclear ship ay hindi lang barkong walang usok. Ito ay isang hamon sa lumang oil-powered architecture na nagdikta ng takbo ng mundo sa loob ng mahigit isang siglo. Kung ang mga barko ay hindi na kailangang yumuko sa bawat pagtaas ng presyo ng bunker fuel, ang balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng mga bansa ay siguradong magbabago. Siyempre, hindi ito magic wand na bukas ay pabababain ang presyo ng bigas sa palengke. Hindi rin ito aalisin ang geopolitics sa dagat. Sa katunayan, baka lumikha pa ito ng mga bagong tensyon tungkol sa kung sino ang may control sa teknolohiya at sino ang may karapatang magtakda ng mga standards. Ang labanan sa shipping ay magiging labanan na rin ng certification at trust. Para sa ating mga Pilipino, ang aral dito ay malinaw. Kapag nagbago ang makina ng mundo, nagbabago rin ang presyo ng bawat produkto na dinadala nito. Ang laban para sa energy independence ay hindi lang laban ng mga dambuhalang bansa gaya ng US o China. Ito'y laban din ng mga bansang gaya natin na pagod na sa pagiging hostage ng pabago-bagong presyo ng imported fuel at crudo. Sa tingin ko, ang tanong na dapat nating itanim sa ating isipan ay hindi kung kailan ba lulubog ang panahon ng langis. Ang mas mahalagang tanong ay kung kapag nagsimula na itong lumubog, nakasakay na ba tayo sa bagong barko ng teknolohiya o nasa pier pa rin tayo, naghihintay ng isang lumang fuel truck na hindi na dumarating dahil nagbago na ang direksyon ng mundo. Ang pagbabagong ito sa dagat ay hindi lang usapang makina o reactor. Ito ay usapang buhay, trabaho, at ang kakayahan nating pakainin ang ating pamilya sa mas murang halaga sa hinaharap. Sa huli, ang global shipping ay ang tahimik na makinang nagpapatakbo sa ating modernong buhay. At kapag nag-upgrade ang makinang ito, kailangang kasama ang Pilipinas sa pag-andar nito.